Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay magbabalik sa salita ng Panginoon. Ano po? At tayo ay nasa 12 kabanata na ng 4 na aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay ang aklat ng mga bilang. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Lord. Samahan niyo po kami sa aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na pakita mo sa amin ang lalim ng iyong mga salita, Panginoon. Magpakilala ka sa amin, Lord, sa pamagitan ng mga himalang ginawa mo, Panginoon, maging mga bagay, Panginoon, na aming matututunan sa ngayon. Lord God, ikaw ang siyang mapapurihan sa Espiritu at katotohanan sa dakilang pangalan ng aming Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa Kabanata 12 po ay ating matutunghayan ang pag-uusap-usap nila Miriam at Aaron laban kay Moises. Sabi po sa verse 1, sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Cus. Si Miriam po at si Aaron ay ang mga nakakatandang kapatid ni Moises, no? At dito makikita natin na nagkaroon ng conflict sa pagitan po ng magkakapatid na ito. At isa sa naging dahilan ay dahil sa pagpapakasal ni Moises sa isang taga-Cus, no? Verse 2, ang nagsasalita, ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. So, dito po makikita natin, pinakita yung karakteristik ni Moses, no, bilang isang mapagpakumbaba, no? At dito din ay pinakita na ang usapan ni Aaron at ni Miriam ay narinig ng Panginoon, no? Maybe they are not aware that God is listening or God hears what they are talking behind Moses, no? Pero dito ang katotohanan po talaga na si Lord alam na lahat lahat ng nangyayari. Naririnig niya lahat ang usapin, no? Ang usapan patungkol sa kanyang mga lingkod. Maging sa mga hindi niya lingkod, but He is more concerned, no? About sa mga usapan na patungkol sa kanyang mga lingkod. Yan, tandaan po natin mga kapatid, ano po na patunay ito na ang Panginoon ay nakikinig, no? Ang Panginoon ay laging nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang mga lingkod. At dito nga, minsan ang leader, no, kahit gaano kapakabait, kahit paano dapat kahit pa nagagampanan mo ng maayos yung tungkulin mo, magkamali ka lang ng isa, no? Or kahit nga hindi naman ganun kalalim or kabigat yung kasalanan mo, pero sa tingin ng iba ay butas yung sa'yo. Kumbaga, ang dali para sa lahat na pag-usapan ka. Ang dali para sa lahat na hanapin yung mga pagkukulang, ano po. Kaya naman, isang patunayan na nakita natin dito, no, kapatid niya pa po, no, si Miriam at saka si Aaron, pero hindi siya na-spare sa ganitong karanasan or sa ganitong mga sitwasyon. Sabi po sa verse 4, dahil dito tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At sabi dito, nagpunta nga sila. So dito si Lord ay kumilos, no? Gumawa na si Lord ng aksyon, no? Kasi kapag talagang ang ating inaatake is ang kanyang mga lingkod, especially kung tayo ay mga leaders din, no? Si Lord ay talagang madali siyang gumawa ng aksyon. Verse 5, si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya si Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat pinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayang Israel. Kinakausap ko siya
ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan, sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Dito po makikita natin, no, dahil dun sa attitude ni Moises na walang sinabi sa Bible na may ginawa si Moises or lumaban si Moises, no, sa kanyang mga kapatid. Dito makikita natin na si Lord talaga po yung kumilos, no, to the point na talagang hayagan niyang sinabi kay Aaron at kay Miriam yung pagpili niya kay Moises, no po. Kaya alam niyo po, hindi lang dahil pinili tayo ng Panginoon kaya ganun siya ka-protective sa atin, kundi dahil ganun din yung attitude ni Moises, no, yung pagiging mapagpakumbaba niya. Kumbaga dito po ipinapakita na the more tayong walang ginagawa against doon sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin, the more naman ipapakita ng Panginoon yung kanyang proteksyon para sa atin. The more na ipinagpapasa Diyos natin yung mga pangit na ginagawa sa atin, the more naman na i-reveal ni Lord yung kanyang pabor, pag-ibig, pagpili sa atin. Ano po? Kaya hindi natin kailangan depensahan yung sarili natin. Hindi natin kailangan ipaglaban yung ating pananaw. Hindi natin kailangan ipaglaban yung posisyon natin o yung pagkatawag sa atin. Kasi si Lord mismo may kaparaanan siya kung paano niya ipapakita sa mga tao na nagsasalita against sa atin or sa mga taong nagsasalita behind our back, how God chooses us, no? Yun. So grabe si Lord. At dito talaga makikita natin yung katotohanan sa sinabi ng Panginoon talaga na once na kanya ka talaga, walang pwedeng makagawa ng mga bagay na makakasira sa iyo. Verse 10, nang mawala ng ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Yan. Sometimes, marirealize lang natin yung pagkakamali once na nakaranas tayo ng parusa, no? Kumbaga siguro kung hindi nila nakita yung effect nung doon sa balat ni Miriam, hindi ganun kadali na mag-repent, no? But this time, dahil nakita nila agad yung tugon ng Panginoon doon sa kanilang mga masasakit or mga pangit na mga salita kay Moises, is talagang na-recognize nila, no, na si Lord ay galit sa kanila at si Lord ay nagbigay ng parusa, kumbaga bunga ng kanilang kapalaluan, no? Bunga ng kanilang pagre-rebelde. Verse 12, huwag mo pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. So yun po yung ang tinutukoy niya po dito, yung sakit na ketong. Diba alam naman natin na once may ketong ka, unti-unting naaagnas yung katawan mo, no, na buhay ka pa pero may mga parts sa katawan mo na nawawala na. Yan. So yun po yung description ni Aaron. 13, kaya nakiusap si Moises kay Yahweh, o Diyos, pagalingin po sana ninyo si Miriam. So ganito katindi yung puso ni Moses. Siguro kung sa ating kapanahunan ngayon, baka sa marisi nga sa'yo, no, kasalanan mo yan. Kasi akong inaatake mo. Siguro gano'n, no, yung magiging attitude ng karamihan sa mga leaders, especially pag nakaranas sila ng matinding pagbabatikos, matinding pag-aalipusta. Yan. Nakita nga po natin, ano, na iba yung attitude ni Moises, no, sa kabila ng kanyang naranasan na hindi maganda, no, or maaari na narinig niya rin yung mga salitang yan, but still, no, na yung kahabagan pa rin, yung pagpapatawad pa rin, yung kapakumbabaan pa rin yung ipinakita niyang attitude dito. Verse 14, ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Hayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi nakakapasok ng kampo si Miriam.
mula sa Hazeroth, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang ng Paran ay nagkampo sila roon. So dito po makikita natin na hindi exempted, no? Ang kahit na sino sa parusa na igagawad ng Panginoon, lalo't higit, no? Kung ang kina-question natin is yung kapangyarihan ng Diyos. Pag ang kina-question natin yung pagpili ng Panginoon. Pag ang kina-question natin is yung pamantayan ng Diyos. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid. Whether pastor mo siya or pastor siya ng ibang church or manggagawa siya sa ibang ubasan, tandaan po natin ang Diyos ang pumili sa kanila. Kaya wag natin bigyan or pasakitan, no, yung mga manggagawang pinili ng Panginoon, sapagkat alam natin, no, si Lord laging nakikinig sa kanilang mga hinaing, or hindi pa sila dumadaing, alam na ni Lord, no, kung ano yung paano sila i-comfort ng Panginoon. Kaya naman sana maging magandang paalala sa atin ito, yung buhay ni Aaron at ni Miriam, no, na aside from talking doon sa pag-uusapan natin ng mga pangit na salita, no, akusahan natin ng mga pangit na salita yung ating mga pinuno, yung ating mga manggagawa na pinili ng Panginoon. Then tulungan natin sila kung sila'y nagkukulang. Then tulungan natin sila kung sila'y nanghihina. Palakasin natin sila kung sila'y nagkakasala. Then ipanalangin natin sila sa Panginoon, kasi mahirap dumating yung point na pinangungunahan natin ang Diyos, no? Kung talaga sila nagkakasala, alam natin ang Panginoon ay tapat na humatol. Siya ay gagawa at gagawa ng kaparaanan para igawad yung tamang paghatol sa kanyang lingkod. Huwag po nating pangunahan ng Panginoon, kasi alam ng Diyos kung ano yung kanyang ginagawa. At alam niya rin kung paano ito gawin. Kaya naman, mga kapatid, makikita din natin dito sa kabila ng nagkasala si Miriam, kinonsider pa rin siya kasi hindi umaalis, no? Kasi alam naman natin na ang palatandaan ng pag-alis nila sa isang lugar ay kapag umangat or kumilos yung Shekinah glory. But since hindi kumikilos yung Shekinah glory, isa rin katotohanan na hinintay din ng Panginoon na malampasan ni Miriam yung kanyang sitwasyon, no? Yung parusa niya ay matapos, no, bago sila mag-move forward, kung saan talaga kasama pa rin nila si Miriam. So tandaan po natin, lahat tayo nagkakasala, no? Pero ang kailangan po natin magpaayos sa Panginoon upang maging karapat dapat tayo, upang makapanumbalik tayo sa kanyang presensya. Kaya naman po, tatandaan natin, once na tayo ay inilabas sa kampamento, ibig sabihin, doon tayo sa lugar na wala ang Panginoon. Kaya dito makikita po talaga natin na hinihiwalay ng Diyos ang mga namumuhay ng sa kasalanan, no? At nais niyang ikip yung mga taong namumuhay sa pagsunod. Kaya sana po napagpala tayo, natutunan natin ang mga bagay na ito dahil sa kanyang mga salita. Lord God, salamat po Panginoon sa iyong papurit pagsamba. Dalangin kong napagpala ang lahat at tanging kay Jesus lang po ang papuri. God bless everyone.